Isang magandang araw, mga kababayan, mga minamahal. Ako po muli, ang abang lingkod ng Panginoon ay maghahatid sa inyo ng mensahe na mula sa Diyos, salita ng Diyos, katotohanan ng nasusulat. Sapagkat yan po ang dapat natin talaga pong sa buhay. Sino mang tao na nagnanais ng buhay na walang hanggan, saan po ba natin yun matatamo? Kasi sa panahon po ngayon, mga kapatid, talaga pong napakaraming nagtuturo, napakaraming nangangaral patungkol kay Kristo. Ngunit si Kristo po, mga kababayan, mga minamahal, ay nagpapaalaala sa atin na huwag tayong basta maniwala sa lahat ng mga nagtuturo. Kasi nga po, lahat ng nagtuturo ay may dala-dala pong espiritu yan, mga kababayan. Kaya nga po, ang sabi ng Panginoon Kristo, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. Sapagkat maraming paririto na mga nagsasabing, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Ang sabi ng Panginoon, sapagkat maraming magsisilitaw na mga bulaang propeta, mga bulaang Kristo, na mga nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Ngayon po, mga kababayan, ay natutupad ang mga salitang ito. Hindi po lingid sa atin ang mga nangyayari ngayon sa ating panahon. Yung mga sakuna, lindol, digmaan, alingaw-ngaw na mga digmaan, kagutom, kaguluhan sa iba't ibang dako. Yan po'y kaganapan lamang ng salita ng ating Panginoong Kristo. Kaya po tayo ay dapat mag-ingat sa panahong ito. Sapagkat ito nga po yung mga panahon na talagang mapanganib na po eh. At yan po'y sinabi na rin po yan ni Apostol Pablo dito sa 2 Timoteo 3. Ano po? Sa talatang 1. Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanata. Dito ay makikita natin na ito na ang mga panahong mapanganib, ang mga huling araw na ito. Dahil ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Kaya nga po lumabas yung kantang Love Yourself. The greatest love of all is love yourself, mga kababayan. At yan talaga pong pinanghahawakan na ng maraming tao. Na ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig sa sarili. Ngunit, ang sabi ng Panginoong Hesukristo ay wala nang hihigit pa. Wala nang hihigit na dakilang pag-ibig kaysa rito.
ang ibigay ng isang tao ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Wala pong ibang gumawa ng napakadakilang pag-ibig kundi si Kristo, mga kababayan. Wala pong ibang tao na gumawa ng napakadakilang pag-ibig kundi si Kristo. At dito po ay pinatutunayan ang pinakadakilang pag-ibig ay ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Kasi nga po ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayon nga po sa ating binasa kanina sa 2 Timoteo ay alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, matitigas ang ulo, masuwayin sa mga magulang, mga walang kabanalan. Kita nyo naman. Tapos naglabas pa sila ngayon ng batas na ang mga bata, mga edad 15 o edad 16 pababa, 17 pababa, bawal ikulong. Kasi nga po daw hindi raw nila deserve or hindi raw nila alam yung kanilang mga nagawa. Ang tanong ko sa inyo, kayong mga mambabatas, ano yun? Dahil hindi nila alam yung kanilang ginagawa, hindi mo ituturo sa kanila yon. At hindi mo rin sila lalapatan ng nararapat sa kanilang ginawa. Isang 15 anyos, isang 16 anyos ng rape, pinatay yung kanilang ni-rape. Yung mga kamag-anak nagdurusa, nasaktan. Tapos bawal ikulong. Gagala-gala, dadalhin sa DSWD, pagkatapos tatakas, o gala-gala uli. Kayo lahat po ngayon, ito na yung panahon na yun na maging ang mga taong nagmamarunong na nagpapakilalang mga matatalino, mga may mga pinag-aralan, ay mga bubo. Yun po yung sinabi ni Apostol Pablo na ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang. Kasi nagmamarunong kaya nagiging mga mangmang. Ipinagmamalaki ko yung kanilang mga pinag-aralan, pero ang kanilang mga ipinapasang batas ay kabubuhan. Ano po? Bakit ganito ang nangyayari sa ating panahon? Ito po'y kaganapan ng hula na alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi. Kaya nga itong mga mambabatas na ito, walang pakialam sa kanilang ginawang batas. Pero pagdating sa pangungurakot, lakas. Malakas sila sa pangungurakot pagdating sa pera, maibigin sa salapi. Kita nyo, di po ba? Talagang ang banal na kasulatan ay naghahayag ng katotohanan. Talaga pong nangyayari. Di po ba? So, wala tayong magagawa magalit kayo, yun po ang katotohanan Yung mga mambabatas, sila ang gumagawa ng batas. Pero sila rin ang lumalabag ng batas. Kapag ang isang mahirap ay nagnakaw ng isang candy, nahuli ng sari-sari store o grocery store, nagnakaw ng isang candy, kulong. Di po ba? Pero pag si mambabatas nagnakaw ng
ninakaw ang buong kayamanan ng bayan, eh. Aba, ang tagal ng hearing, eh, 'no? Ganyan po talaga ang batas, eh. Pabor sa kanila. Wala tayong inaano dito, hindi wala tayong pakialam sa politika. Pero ito yung katotohanan na nagaganap sa ating panahon. Ako wala po akong pakialam sa politika. Pero ito po ang nangyayari sa ating panahon. Katotohanan po talaga, eh, na ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi. Kaya nga yung mga tao walang pakialam basta pagdating sa pera, eh, patatahimikin yung kanyang kapwa. Huwag kang mag-ingay, patay ka sa amin. Di po ba? Ganun, eh. Totoo po talaga ang Biblia. Kaya kayong mga nagsasabi na ang Biblia ay hindi totoo, gawa ng tao, ibabalik sa inyo yan. Dahil lahat na nakasulat dito ay nagaganap sa buhay ng bawat tao. Nagaganap sa mga taong sakim. Nagaganap sa mga taong maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi. Eh, isinasabuhay na po kasi yung kantang, the greatest love of all is love yourself. Pero ang dakilang pag-ibig na ipinakikilala ng Diyos ay ang kanyang pag-ibig. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po ang tunay na dakilang pag-ibig. Hindi po yung pag-ibig sa sarili. Kasi ang pag-ibig sa sarili, ang karugtong po nun ay pag-ibig sa salapi. Matitigas ang ulo, mayayabang. Yan na po ang magiging resulta niyan, eh. Mga mayayabang, matitigas ang ulo. Alam niyo po, ito po yung mga kadahilanan din ito. Ito yung mga bulaang mangangaral, eh. Ito yung mga nagpapalaganap ng katampalasanan sa mundo. Ito mga bulaang mangangaral na ito, eh. May mga aral sila na sinasabi, huwag ninyong ituro sa mga bata na matakot sila sa Diyos. Kasi mabait si Lord. Ganun ba yun? Dahil mabait si Lord, hindi mo na ituturo na ang tao dapat matakot sa Diyos. Kaya lahat ng kasamaan ang ituturo mo, gumawa kayo ng masama, mabait naman si Lord, eh. Ganun ba yun? Mga kababayan. Kaya nga po, ito na yung mga huling araw. Anong sabi ni Kristo? Mag-iingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Kaya nga tingnan niyo itong mga manang naglalaki ang relihiyon na ito. May hawak-hawak silang mga politiko. Napakarami nilang hawak na politiko. Bakit? Eh siyempre, alangan naman itong mga leader na ito walang pakimkim kay Mr. Politiko yan. Kaya itong si Mr. Politiko, nakaw. Pag nanalo yan, talaga babawiin lahat ng binigay sa inyo. Kayong mga pastor, kayong mga sakim sa pera. Di po ba? Babawiin po lahat ni politiko yan. Lahat ng mga ibinigay ng politiko sa inyo, kayong mga pastor na mga sakim sa pera. Kayong mga ministro kayo. Wala na kayong ginawa kundi magpayaman sa sarili ninyo. Tanong nyo sa sarili nyo kung ligtas kayo. Sinabi na ng Panginoon Kristo yan, eh. Yung kamilyo, ito, tandaan ninyo, yung kamilyo, sabi ni Kristo, magaan pa yon na isiksik sa butas ng karayom. Kaysa sa inyo na mga nagbubundatan sa kayamanan gamit ang ebanghelyo ni Kristo. Tingnan ninyo yung isang halimbawa ng binatang mayaman. Yun, yung kanyang kayamanan, kabuhayan niya, galing sa kanyang pagsisikap yon. Galing yun sa kanyang kayamanan na kanyang minana, kayamanan na galing sa kanyang sarili, na kanyang pinagsisikapan para matamo. Pero yung mga kayamanan ninyo, mga pastor kayo,
na nagpapakabundat sa sarili ninyo, hindi kayamanang galing sa inyong pagsisikap yan, kundi galing sa Ebanghelyo ni Kristo yan. Ha? Ang Ebanghelyo ni Kristo, ang layunin niyan, ipangaral. Paano ipangaral? Ibinigay sa inyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Yan po eh. Ang Ebanghelyo ni Kristo ay ang utos ipangaral sa buong sanlibutan upang ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Hindi para ipagpabundat sa mga sarili ninyo. Ha? Tapos magmamalaki kayo na sasabihin ninyo ang umaanib sa inyo maliligtas. Sinong maniniwala sa inyo? Yung mga uto-uto. Ha? Magalit kayo hanggat gusto nyo. Ang katotohanan po ay talagang dapat ipahayag. Dapat ipahayag ang katotohanan. Dahil ang tunay na makapagliligtas sa tao, hindi po ang pag-anib sa samahan ninyong naglalakihan kayo. Kundi ang tunay na kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Ang sabi ng Panginoon Hesukristo, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo ang Ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang sumampalataya po at mabautismuhan ay maliligtas, hindi po ang umaanib. Tandaan nyo po yan. Dahil ang umaanib, kaya lang siya umanib kasi sa pangako ninyong kasinungalingan na pag umanib sa inyo, ligtas na. Saklap. Saklap talaga. Ang daling paniwalaan kasi ng mga bulaan mga sinungaling Madaling paniwalaan talaga. Pero yung nagsasalita ng katotohanan, mahirap paniwalaan. Yung mga nagsasalita ng kasinungalingan, napakadali. Ang sarap kasi ng mga pangako Pag naging member namin kayo, hindi namin kayo pababayaan. Walang sasakit sa inyo kasi member namin kayo. O siyempre, bakit naman hindi mo ipagtatanggol yan kahit gumawa ng kabulastugan yan, pinakikinabangan mo. Di po ba? Nakikinabang ka sa salapi, sa mga alay, sa mga handog. Di po ba? Ngayon, ang sabi ng Apostol Pablo, alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib dahil ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, matitigas ang ulo, masuwayin sa mga magulang. Ay sino ba ang naging dahilan diyan kung bakit ang mga bata ay tumitigas ang ulo? Magpapasa kayo ng batas, bawal paluin ng bata. Talagang itong mga mambabatas na mga balintuna talaga ito Isipin nyo, utos ng Diyos. Paluin mo ang bata. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Hampasin mo siya ng pamalong pansaway. Yung ibang mga magulang kasi, ang pinampapalo sa anak 2x2. Hindi po pamalong pansaway yun. Pampatay na po yun May mga magulang, pinapalo ang anak ulo ng walis tingting. 2x2. Kaldero, kutsilyo. Tamang ano po ba yan? Tamang disiplina po ba yan? Hindi po tamang disiplina yan Ang tamang disiplina sa anak ayon sa utos ng Panginoon, paluin mo ng pamalong pansaway ang iyong anak upang mawala sa kanya yung kamangmangan. Utos po ng Diyos yan Nasa kawikaan po yan.
Magbasa kasi kayo ng Bible para malaman ninyo. Hindi yung gawa kayo ng gawa ng batas na hindi naman ninyo alam kung tama o mali. O anong nagiging resulta. Tumitigas ang ulo ng tao sa kagagawan ninyo. Tapos, ang ginagawa nyo lang dyan sa inyong pwesto, mangurakot ng mangurakot. Pagkatapos, sasabihin, hindi ako tinuruan ng aking mga magulang ng masamang ugali. Sapagat ako'y pinalaki ng mabuting aral. Talaga? Lumaki lang yung relihiyon ninyo. Pero, walang katotohanan ng aral sa inyo. Dahil makikita sa pamumuhay ng mga namumuno sa inyo, sa relihiyon ninyo, sa sikta ninyo. Mga babae ang nagpupuno. Tamang aral ba yan? Ha? Labag sa utos ng Diyos yan. At isa pa, mga kapatid, isipin nyo na lang yan. Dahil sa kasakiman, pumasok pa sa politika itong mga pastor na ito. Ha? Talagang hindi nabubusog sa kayamanan Hindi ba kayo nagsasawa na kumamal ng pera? Sabagay, masarap maging ano ng gobyerno. Maging opisyal ng gobyerno kasi marami kang makukurakot Di po ba? Tapos turuan ng turuan. Ituturo si ganito, ituturo si ganyan. Ha? Di po ba? Gusto niyong ipitin lang yung isa. Pero kayo sa sarili ninyo, alam nyo yun. Alam ninyo yun. Yang inyong mga ginagawa, lahat ng ginagawa natin, wala tayong maikukubli sa Diyos. Pananagutan natin lahat sa Diyos yan. Mamamatay ka Huwag mo ipagmamalaki ang mga nakulimbat mong kayamanan na yan Dadalhin mo sa kabaong yan? Nako. Hindi nyo po madadala sa kabaong yung kayamanan na yan. Iiwanan nyo rin yan Uuurin ka rin kahit itambak pa yan sa kabaong mo, sa libingan mo yung kayamanan mo. Kakainin ka na ng uod Aanhin mo pa yung kayamanan na yan. Ha? Kaya mga kapatid, ang sabi, yung mga tao sa mga huling araw na ito talagang magiging mayayabang, mga maibigin sa sarili, maibigin sa salapi. Katuparan po talaga yan Wala na kayong pakialam sa ibang tao. O lalo na kayong mga pastor kayo. Pagdating sa love offering, love gift, pagdating sa pagtitipon, talagang excited kayo Pero kayo, ako maniniwala kaya sa inyo na kaya kayo excited tuwing pagtitipon dahil sa mga kapatirang makikita mo? O dahil sa mga kakamalin mo na namang pera? Dahil siyempre, hinihintay mo yung isang linggong pagtatrabaho ng mga kapatiran Tapos, may 10%. Ika po. Tapos, may love offering pa. May love gift. Di ba? Di po ba mga kasama? Yan po Kaya, maging sa mga nagpapakilala na mga pastor, makikita mo nagaganap ang salita ng Diyos na sa mga huling araw na ito ay talagang dumarating. Ang mga tao'y maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi. Di po ba? Pero marami kayong miyembro. Na isang beses kumain sa isang araw. Hindi alam kung saan kukuha ng pagkain. Ang ulam, asin.
O di kaya tubig iinitin, lalagyan ng asin, saka ibuhos sa kanin. Ha? Ba't di ko alam yan? Yan ang buhay namin eh. Di po ba? Hmm? Pero wag niyo sabihin na naiinggit ako. Ha? Kasi ang salita ng Diyos, kahit ano pang gawin ninyong palusot, wala kayong lusot. Dahil ang tunay na mga lingkod ni Kristo ay gagayahin si Kristo eh. Ha? Tutularan si Kristo. Na ang wika ni Kristo, sapat na sa isang alipin na maging katulad sa kanyang Panginoon. Kung ikaw ay alipin ni Kristo, magiging katulad ka ni Kristo. Ba't natupad ba sa sarili mo? Ha? Wala ka na nga kayong ginawa kundi magpayaman na magpayaman. Bumili ng kotse, bumili ng magagarang bahay, magtayo ng mga school, Bible school, sementeryo. Ipagmalaki nyo pa yan. Kayong mga simbahan na galing ng Roma, pagmalaki nyo, sa inyo ang sementeryo. Oo, sa inyo na lahat. Pati mga universidad, sa inyo na lahat. Tanong, sa Diyos ba kayo? 33 AD, 33 AD. Di ba? Puro kabulastugan lang kayo eh. Walang kabuluhan. Walang kabuluhan ang ganyang buhay. Ano man ang gawin mong pangangalandakan, kasi mamamatay ka rin naman, nakahiga ka sa kayamanan, ikaw ay isang pastor, ikaw ay namumuno sa isang relihiyon, wala ka nang ginawa, kundi magpayaman sa sarili mo, itanong mo, ligtas ka ba? Ligtas ka ba? Sabi ni Kristo, magaang pa sa isang kamilyo. Sa 19 ng Mateo. Sa 19 ng Mateo, malinaw yan na magaan pa sa isang kamilyo ang sumuot sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Yan ang tatandaan ninyo, mga kapatid. Nating lahat. Kasama po ako ron. Kaya itong pangangaral ng Ebanghelyo, talaga pong tutugisin ka ng mga taong ito eh. Kasi nga, kapag katotohanan ang sasabihin mo, magagalit sila eh. Siyempre, nagpapayaman sila eh. Di po ba? Lalo na kayong mga nag-aaral sa Bible School. Siyempre, nag-aaral ka sa Bible School eh. Di ba bawiin mo siyempre. Yung pinaghirapan mo doon, yung ginastos mo ron sa pag-aaral sa Bible School. Itanong mo. Tanungin ko sa'yo. Saan ba nakasulat sa Biblia na ang mga pastor dapat magiging pastor dapat mag-aaral sa Bible School? Saan mo naman nabasa yan? Kaya nga po talagang dito natin mapapatunayan ano ba ang tunay na kalagayan ng buhay ng tao. Lalong-lalo na po sa mga sumasampalataya kay Kristo. Alamin mo ang wika ni Apostol Pablo. Balikan natin Balikan natin yun. Yung sinabi ni Apostol Pablo na alamin mo ito. Hindi sinabing magpakatanga kayo. Kundi alamin. Basahin natin muli 3:1 ng ikalawang Timoteo. Na dapat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki. Kita nyo? Mga mapagmalaki. Sila daw ang tataas na mga pinag-aralan, mga mararangal daw sila. Kaya hindi daw dapat sila pagsasalita ng kung ano-anong against sa kanila. Kasi daw sila kagalang-galang. Oo, kagalang-galang talaga kayo. Kaya nga nagmamataas kayo
Ang tanong, kagalang-galang ba kayo sa Diyos? Ang sabi rito, mapagtungayaw o mga palamura. Yung naging isang presidente, palamura. Minura pa ang Diyos. Tapos ngayon hihingi ng prayer daw. Wala naman tayong sinabing masama yung humingi ka ng prayer. Tama yun, maganda nga yun. Pero sana, isipin mo rin, yung bang pagtungayaw mo sa Diyos, yung panlalait mo kay Kristo, masarap bang pakinggan yon? Para sa amin na mga sumasampalataya kay Kristo. Mapagtungayaw ka magalit ka na hanggang gusto mo. Yan po kasi ang katotohanan. Parehas lang po tayong mamamatay. At saka ang may hawak ng ating buhay ang Diyos. Tandaan nyo yan. Bakit hawak mo bang buhay mo? Alam mo na? Sino makapagpapatunay na hawak ng tao ang kanyang sariling buhay? Hindi mo nga alam kung naglalakad ka, bigla kang masagasaan, tigok ka Di po ba? Di mo nga alam, natutulog ka lang, hindi ka na magising, mamamatay ka na lang Kaya huwag tayong magmamalaki. Huwag tayong magmamalaki. Mga kapatid, mga kababayan. Ang katotohanan po, ang sabi ni Apostol Pablo, talagang mangyayari, ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki. Diba? Ando na yung inulit pa yung mayayabang, tapos mga mapagmalaki. Mga proud. Yan po yung sinasabi, I'm proud of you, my son. I'm proud of you, my daughter. Ganun. Ganun sila magsalita. I'm proud of you. I'm proud of you. Ito pala yun mga mapagmalaki. I'm proud of you. Mga palamura, mga mapagtungayaw. Masuwain sa mga magulang. Mga walang turing, mga walang kabanalan. Walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag. Mga mapalabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili. Mga mabangis, hindi maibigin sa mabuti. Diba? Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan. Diba? Pag iniaya mo, Brad, makinig tayo, Bible study. Wala akong panahon dyan, Brad. Bata pa ako Kailangan i-enjoy ko yung aking sarili. I enjoy myself. Ganon sila Kailangan daw habang bata, enjoy yourself. Enjoy mo yung self mo. Pero pag dumating ang sakuna, pag yumuyog-yog na yung kabahayan at saka lupa, sasabihin mo, tama na Lord, tama na Lord. Tama na Lord. Di po ba? Saka mo lang maalala si Lord pag nasa kagipitan ka na Ang tanong, didinggin ka ba ni Lord? Depende. Kasi mayroong panahon yan. Sapat na ang panahon na ibinigay sa ng Diyos o hindi pa? Depende yun. Kasi may panahon yan. Yun sinasabi ng Panginoon doon sa Kawikaan 1:23. Na ang Diyos tumatawag. Kayo'y tumanggi. Kaya pag dumating yung panahon na ikaw ay nasa kagipitan, nasa sakuna, ang Diyos manunuya. Tatawanan ka rin. Tawanan mo ang salita ng Diyos. Pero darating ang panahon, ikaw naman ang tatawanan ng Diyos. Halimbawa ako nagsasalita, ang sinasabi ko ay salita ng Diyos, tatawanan mo ako. Darating ang panahon, babalik sa iyo ang ginawa mo. Ikaw naman ang tatawanan ng Diyos. Sabi ninyo, iyan ay karma. Alam nyo bang, ang totoo niyan, hindi naman talaga karma yan Dahil ang Diyos ang naghuhusga. Ang Diyos ang nagbibigay ayon sa gawa ng bawat tao. Hindi po karma yan Talagang yan itinakda ng Diyos yan.
Kung nanunuya ka ngayon, napapakinggan mo ang salita ng Diyos, tinutuya mo, pagbalik niyan, pag dumating sa iyo ang kasakunaan mo, pag nagkaroon ka na ng sakit na walang kagamutan, tatawag ka sa Diyos, hindi ka pakikinggan. Di po ba? Mayaman ka, gamitin mo na lahat ng kayamanan mo. Magpagamot ka sa mga bihasang mga doktor. Gamitin mo lahat ng kayamanan mo kung gagaling ka. Kaya ano bang may pagmamalaki natin sa mundong ito? Pare-parehas tayong lahat kakainin ng uod eh. Di po ba? Kaya ang ating pinakatatandaan mga kababayan na may Diyos na nakahanda na ang kanyang ganti sa bawat tao. Sa huling araw ang wika sa 2 Korinto, Kapitulo 5, talatang 10 ay tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Maging ito'y mabuti o masama. Tatanggap ka eh. Alam nga naman gumagawa ka ng masama, tatanggap ka ng mabuti sa Diyos. Kasi yun yung laging sinasabi ng maraming tao. Mabuti naman si Lord, Brad. Hindi naman si Lord namamalo. Talaga? Ibig sabihin, mamamatay tao ka. Magnanakaw ka. Bibigyan ka pa ni Lord ng premyo na napakaganda. Di po ba? Unfair ka naman doon sa inapi mong tao. May tao kang inap eh. Tapos pagdating sa araw ng paghuhukom gagantimpalaan ka pa ng Diyos ng napakasarap na buhay. Di po ba? Kasi yan, madalas yan sa mga taong walang pananampalataya. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Yan ang mga katuwiran nila eh. Sa palagay mo, ikaw mang-aapi ka ng kapwa. Ibig bang sabihin nun wala ka nang haharapin? Pagdating ng araw ng paghuhukom? Meron. Sinabi na yan eh. 2 Korinto 5:10. 2 Corinthians 5:10. Basahin nyo. Na tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa, maging mabuti o masama. Kaya nga itong mga panahon na ito ay hindi na bago. Kasi isinulat na po yan eh. Noon pa, nakasulat na talagang darating ang panahon na ito na mapanganib. Na ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi. Mayayabang. Matitigas ang ulo. Mga mapagmalaki. Masuwayin. Mapagtungayaw. Mga palamura. Lalo na yung naging presidente ka, tas palamura ka. Siyempre. Maraming natutuwa sa pagmumura mo. Pati Diyos minura mo. Di po ba? Kahit sino ka pa. Makapangyarihan kang tao, naging presidente ka. Ba't hindi ka ba kakainin ng uod? Mga kapatid, wala akong masamang iniisip sa mga pamamahala. Alam niyo po bang lahat tayo mananagot sa Diyos? Mananagot tayo lahat Dahil lahat tayo may pananagutan. Kaya nga yung sinasabing, yung kanta na love yourself is the greatest love of all. Mali po. Ang pinakatotoong tunay na pag-ibig, yung pag-ibig ng Diyos at saka yung pag-ibig ni Kristo. Basahin natin dito sa 15 ng Juan, Ebanghelyo ni Juan 15 talatang 13 o 15 talatang verse 13 John. Basahin natin.
Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Yan. Wala raw pinakadakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kaya kung titingnan natin ang tunay pong pag-ibig, yung inalay ni Kristo yung kanyang buhay. Bakit? Para sa kanyang mga kaibigan. Sino ba yung kanyang mga kaibigan? Yung mga masasamang tao? Yung mga mayayaman? Kaibigan ni Kristo? Basahin natin. Kayo'y aking mga kaibigan kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. Ayun. Yung mga tunay na kaibigan ni Kristo na pinag-alayan na niyang ng kanyang buhay ay yung mga sumusunod sa kanyang utos. Yun po yung mga tunay na kaibigan ni Kristo. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Magiging kaibigan kanya ikaw, halimbawa ikaw manggagawa ka na masama. Pag ikaw ay lumapit kay Kristo, ay magiging kaibigan kanya Basta, pag lumapit ka kay Kristo, willing ka na sumunod sa kanyang utos. Yan. Dahil ikaw tayo yun lahat tayo pinag-alayan ng kanyang buhay. Kaya lang, kaibiganin natin si Kristo. Lumapit tayo sa Kanya at sikapin natin na maging kaibigan tayo ni Kristo. Yan po mga kababayan. Kaya, ang patuloy ko pong paghihimo sa lahat, sa inyong lahat na mga nanonood at nakikinig sa pangangaral na ito. Ang akin pong hinahangad ay ang pagtuturo pangangaral ng katotohanan, walang bawas, walang dagdag, walang pagkapilipit, at walang sariling pagpapaliwanag. Yan po ang kailangan Yan po ang ating nararapat gawin. Ang ating ipatupad sa ating pamumuhay kay Kristo. Sa ating pagsunod kay Kristo ay sundin natin ang kanyang mga utos. Ano? Kung anong bagay ang iniutos ang wika ng Diyos sa atin, siya nating isasagawa. Huwag nating dadagdagan, huwag nating babawasan. Kaya nga bawal po talaga yan. Kaya yung mga pastor, mga mukhang pera, pinipilit nila yung sarili nilang turo. Tapos gagamit sila ng ibang talata sa Biblia na labag naman sa ibang nakasulat. Ibig pong sabihin nung may kontra-kontrang aral, nakasulat sa kabila, bawal mamuno ang babae, tapos magpapaliwanag si pastor, gagamitin nilang halimbawa si Maria Magdalena, si yung Samaritana, tapos si Deborah. Grabe mga palusot yan no? Saan mo ba nabasa na si Deborah ay pastora? Saan mo rin nabasa na si Maria Magdalena pastora? At saka lalo na yung Samaritana na sinasabi ninyo. Kailan ba naging pastora yon? Ang sabi ng mga tao sa kanya, ngayon sumampalataya kami. Hindi dahil sa iyong pananalita, kundi sapagkat napatunayan namin at nakita namin na siya nga ang Kristo, ang tagapagligtas ng sanlibutan. Yan. Yan ang totoong nakasulat. Yan po ang nakasulat. Hindi po pastora yung Samaritana. Kayong mga nauto ng mga pastor na ito, magsisi kayo. Magpasakop tayo kay Kristo. Kaya muli po mga kababayan, ang aking pong patuloy na pagpapanyaya sa lahat, manatili tayo sa katotohanan.
Walang ibang ating panghahawakan kundi ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay katotohanan. So muli, God bless po sa inyo lahat. Sumainyo patuloy ang pagpapala at ang kapayapaan ng ating Panginoon. God bless po.